tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tututukan ngayon. Naglunsad ang Iran ng serye ng mga pag-atake gamit ang mga ballistic missile at drone laban sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Ayon sa Revolutionary Guard ng Iran, matagumpay nilang nawasak ang 8 target ng Amerika bilang ganti sa mga naunang airstrike ng US. Agad na nagdulot ito ng matinding pangamba sa buong rehiyon. Sa opisyal na pahayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na inilabas sa pambansang telebisyon ng Iran, kinumpirma nila ang paggamit ng mga sopistikadong armas para sa operasyong ito noong gabi ng Hunyo 28. Iginiit ng Tehran na ang kanilang mga missile at drone ay tumpak na tumama sa mga target na nagpapakita ng kanilang lumalaking kakayahang militar at kahandaan sa anumang oras ng labanan sa rehiyon. Ang biglang aksyong ito ng Iran ay isinagawa bilang direktang tugon sa serya ng pambobomba ng Estados Unidos sa kanilang mga pasilidad. Matatanda ang binomba ng puwersang Amerikano ang ilang pasilidad sa baybayin ng Sirik at sa isla ng Qasem kamakailan lamang. Para sa pamahalaan ng Tehran, ang mga airstrike na ito ay isang tahasang agresyon na hindi nila maaaring palagpasin ng walang kaukulang ganti mula sa kanilang panig. Kabilang sa mga pangunahing target na tinamaan ng Iran ay ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait at ang himpilan ng US Navy 5th Fleet sa Bahrain. Ang dalawang lokasyong ito ay itinuturing na napakahalagang estratehikong base ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon ng Gulpo. Ang pag-atake sa mga baseng ito ay nagdadala ng napakalaking mensahe ng banta mula sa pamahalaan ng Iran patungo sa kapangyarihan ng Amerika sa rehiyon. Mariing binatikos ng IRGC ang mga aksyon ng Amerika at sinabing nilabag ng Washington ang kasunduan sa tigil putukan. Dahil dito, opisyal na inanunsyo ng Iran na sinuspinde muna ang lahat ng prosesong diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinapahiwatig nito na pansamantalang isinasantabi ng Tehran ang anumang mapayapang pag-uusap at handa silang dumaan sa mas marahas na pamamaraan upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Nagpalabas din ng matinding babala ang Naval Command ng IRGC sa lahat ng mga base militar ng Estados Unidos sa buong rehiyon. Ayon sa kanilang pahayag, kung magpapatuloy ang agresyon ng Amerika, ang mga base militar nito sa buong gitnang silangan ay dadaan sa isang impyerno sa mga susunod na araw. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Iran na maglunsad pa ng mas malalaking pag-atake kung sakaling gumanti ang US. Samantala, kinumpirma ng AMK Mapping, isang kilalang account sa platform na X na sumusubaybay sa open source intelligence hinggil sa mga digmaan ang naganap na pag-atake. Ayon sa kanilang pagsusuri sa satellite data, hindi bababa sa isang ballistic missile mula sa Iran ang direktang bumagsak sa loob ng airport ng Ali Al-Salem sa Kuwait. Ito ay nagpapatunay na nakalusot ang ilang missile sa depensa ng naturang base militar. Sa panig ng Estados Unidos, nananatiling tahimik ang US Central Command o CENTCOM, ang ahensyang direktang namamahala sa lahat ng operasyong militar ng Amerika sa gitnang silangan. Hanggang sa mga sandaling ito, wala pa silang inilalabas na opisyal na komento hinggil sa mga detalye ng pinsalang idinulot ng pag-atake ng Iran. Ang pananahimik na ito ay nagdudulot ng iba't ibang haka-haka sa buong komunidad ng intelihensiya sa mundo. Gayunpaman, isang opisyal ng Estados Unidos ang nagkumpirma sa ahensyang Reuters na ang kanilang mga pasilidad sa Kuwait at Bahrain ay tunay na naging target ng serye ng pag-atake ng Iran. Ngunit ayon sa opisyal, wala pa silang natatanggap na ulat ng anumang malubhang kaswalti o malaking pinsala sa kanilang mga kagamitan at infrastruktura. Kasalukuyan pa nilang sinusuri ang kabuuang epekto ng mga pagsabog na ito sa rehiyon. Sa kabila ng lumalalang tensyon sa larangan ng digmaan, may mga ulat pa ring lumalabas tungkol sa diplomasya sa likod ng entablado. Ayon sa ulat ng Axios na nagmula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, nagkasundo umano ang Tehran at Washington na pansamantalang ihinto ang mga pagalit na aksyon sa rehiyon ng Gulpo. Ang layunin nito ay upang bigyan daan ang muling pagpapatuloy ng mga pag-usap tungkol sa Strait of Hormuz. Inaasahan na mga delegasyon mula sa Iran at Estados Unidos ay magtatagpo sa bansang Qatar sa darating na Hunyo 30 upang ipagpatuloy ang kanilang mga talakayan. Ang pulong na ito ay itinuturing na napakahalaga upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng isang malawakang digmaan sa rehiyon. Gayunpaman, dahil sa kamakailang pag-atake ng Iran, marami ang nag-aalinlangan kung matutuloy pa ang nakatakdang pag-uusap na ito.
Ang pag-atake ng IRGC sa mga target ng Amerika ay naganap ilang sandali lamang matapos maglabas ng matinding banta si dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Nagbanta si Trump na muli niyang sisimulan ang malawakang kampanyang militar ng Amerika kung hindi tatalima ang Iran sa mga kasunduan para sa pagtatapos ng labanan. Ang banta na ito ay tiningnan ng Iran balanseng isang direktang hamon sa kanilang soberanya. Sa isa pa niyang pahayag, tahasang sinabi ni Trump na ang bansang Iran ay tuluyang mawawala sa mapa kung magpapatuloy ang Estados Unidos sa kanilang malawakang kampanya ng airstrike. Ang ganitong uri ng marahas na retorika ay lalo lamang nagpainit sa galit ng mga leader ng militar sa Tehran na naging mitsa upang agad nilang iutos ang pagpapakawala ng mga missile at drone patungo sa mga base ng Amerika sa buong rehiyon. Humigit kumulang isang oras matapos ang matapang na pahayag ni Trump, nag-anunsyo naman ang militar ng Kuwait na aktibo ang kanilang mga depensa. Kinumpirma ng sandatahang lakas ng Kuwait na matagumpay na naharang ng kanilang air defense system ang 2 ballistic missile at ilang mga drone na papasok sa kanilang teritoryo. Ang mabilis na pagtugon na ito ay nakatulong upang maiwasan ang malaking pinsala sa bansa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Kuwait, walang naitalang anumang pinsala sa mga ari-arian o infrastruktura at wala ring nasugatan o nasawi sa panig ng kanilang mga mamamayan dahil sa mga naharang na missile. Gayunpaman, nananatiling nasa ilalim ng pinakamataas na antas ng alerto ang buong puwersa ng militar ng bansa upang agad na rumisponde sa anumang susunod na banta na maaaring magmula sa himpapawid sa mga darating na araw. Sa kabilang dako, yanig din ng mga sirena ng babala ang bansang Bahrain matapos nilang madetect ang mga papasok na missile at drone sa kanilang airspace. Agad na pinagana ng mga autoridad ng Bahrain ang kanilang mga sistema ng depensa upang maprotektahan ang mga mahahalagang pasilidad ng pamahalaan at militar. Ang buong bansa ay binalot ng takot habang naririnig ang mga pagsabog sa kalangitan sa kalagitnaan ng gabi. Iniulat ng mga opisyal ng Bahrain na isang gusaling tirahan sa lalawigan ng Muharraq ang nakaranas ng bahagyang pinsala dahil sa mga labi ng naharang na missile na bumagsak mula sa kalangitan. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidenteng ito. Agad namang nagpadala ang pamahalaan ng mga emergency team upang tulungan ang mga residente at tiyakin ang kaligtasan sa lahat ng apektadong komunidad. Mariing kinondena ni J.S.M. Mohammed Al-Budaywi, ang Secretary General ng Gulf Cooperation Council o GCC, ang mga pag-atake na naganap sa Bahrain at Kuwait. Binigyang diin niya na ang mga aksyong militar na ito ng Iran ay isang direktang banta sa seguridad at katatagan ng buong rehiyon ng Gulpo. Dagdag pa niya, ito ay malinaw na paglabag sa mga batas internasyonal at sa mga prinsipyo ng United Nations Charter sa kasalukuyan. Sumama rin ang bansang Qatar sa pagpuna sa mga naging hakbang ng Iran. Sa kanilang opisyal na pahayag, tinawag ng Qatar ang pag-atake bilang isang hindi katanggap-tanggap na paglabag sa soberanya ng Bahrain at Kuwait. Kasabay nito, nanawagan ang Qatar sa lahat ng mga sangkot na panig na magpigil at bumalik sa lamesa ng negosasyon upang mapanatili ang mga naunang napagkasunduan para sa kapayapaan at pagtatapos ng tunggalian. Ang kamakailang pag-atake ng Iran ay nagpapakita lamang kung gaano karupok ang kapayapaan sa gitnang silangan sa kasalukuyan. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran, ang buong mundo ay nag-aabang kung hahantong ba ito sa isang malawakang digmaan o kung magtatagumpay ang diplomasya sa Qatar. Manatiling nakatutok dito sa aming programa para sa mga susunod pang ulat sa Pandaigdigang Balita Ngayon.